Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Possible ba na mayroon pang ibang mga Diyos? Tritheism na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotion ngayong October 17. Ang Bible verse po yung nakaway galing sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabi po ay, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Dito, makikita natin na malinaw ang sinasabi ng Biblia. Isa lamang ang tunay na Diyos. Pero alam niyo ba, may mga taong naniniwala na tatlo raw ang Diyos dahil sa tatlong persona ng Trinidad, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito ang tinatawag na maling paniniwala ng Tritheism. Ang Tritheism ay ang maling kaisipan na may tatlong magkakaibang Diyos na hiwalay-hiwalay sa isa't isa. Pero ang turo ng Biblia ay hindi ganoon. Ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, iisa lamang siya, ngunit siya ay umiiral sa tatlong persona, ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu. Kaya nga sa Mateo chapter 28 verse 19, sinabi ni Jesus, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Mapansin natin na hindi niya sinabi na in the names, kundi in the name, dahil iisa lamang ng Diyos na ating pinaniniwalaan. Ang first teaching is, we believe in three persons of one God. Hindi tatlong Diyos, kundi isang Diyos sa tatlong persona. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Pero hindi sila tatlo, kundi iisa lang. Ibig sabihin, pareho sila sa kalikasan, sa kapangyarihan, at sa kaluwalhatian. Parang isang ilaw na may tatlong bumbilya na sabay nagbigay liwanag. Iisa ang pinagmulan, pero tatlong aspeto ang kumikilos. Pangalawa, we believe in creeds of historic Christianity. Mula pa noong unang panahon, pinagtibay na ng mga Kristiyano ang paniniwalang ito. Sa mga creeds tulad ng Nicene Creed at Apostles' Creed, pinapahayag na ang Diyos ay isang ngunit tatlong persona. Kaya kapag pinaghawakan natin ito, nakikiisa tayo sa pananampalataya ng mga nauna sa atin, mga taong matatag sa paniniwala sa tunay na Diyos na isa sa kalikasan, kalooban at kaluwalhatian. At ang pangatlo, we believe in one God, there is no other. Walang ibang Diyos na dapat nating sambahin. Maraming mga Diyos-Diyosan ng mundo ngayon, kayamanan, kasikatan o kahit mga bagay na inuuna natin kaysa sa Diyos. Pero wala ni isa sa mga iyon ang makakapantay sa Kanya. Siya lamang ang tunay na Diyos at siya lamang ang karapat-dapat purihin at paglingkuran. Yun lamang po.